ka-furret! Welcome to our YouTube channel. Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Panibago na naman topic ang may kiinalaman sa pet natin na i-discuss sa atin ng ating magiting na millennial vet friend na si Doc Dan. Pero bago yan, ay mag-subscribe na muna kayo sa aming YouTube channel para lagi kayong updated sa aming mga latest video. Hello mga ka-friend! Ako ang iyong millennial vet friend na si Doc Dan at ngayong araw ang pag-uusapan natin ay ilang mahalagang impormasyon patungkol sa canine parvovirus or mas kilala sa tawag na parvo. Ano nga ba ang parvo? At paano ito nakukuha? Ang parvovirus kasi is isang klase ng viral infection na nandun lang sa environment. Contaminated na paligid, contaminated na pagkain, contaminated na dumi ng alaga nating aso. Kung paano ito natatransmit, halimbawa yung tsinelas natin is na-infect or nakaapak tayo ng paligid na contaminated ng virus, tapos dinilaan ng ating alaga, doon magkakaroon. Usually natatamaan sila from as early as 3 months to 6 months, pero nagkakaroon din ang ating mga adult dogs. Pero yung ganitong condition pagdating sa adult dogs is rare na nangyayari. Gaano kadelikado ito? Sobrang delikado siya. It's fatal. Hindi natin alam kung kaya ba ng ating mga alaga na malampasan ang sakit na ito. Nagagamot daw ba ang parvovirus at kung gaano ito katagal na gamutin? Ang parvovirus, wala kasi tayong antivirus. Ang pinaka-protection lang dito is bakuna. Pero halimbawa, ang ating mga alaga is nagkaroon na ng ganitong parvovirus, kinakailangan natin ng supportive treatment na tinatawag. Unang-una dyan ay kung kinakailangan niya ma-hospitalize para ma-provide ang mga fluids. Kasi ang number one na sign kasi na pwedeng mangyari sa kanila is pagsusuka. Eventually is yung pagtatain nila ng dugo is nakaka-dehydrate kasi yon. So, kailangan nating gawin dito is supportive treatment na kailangan yung nawalang fluid doon sa kanilang katawan is meron ding papalit. At saka kung kinakailangan yung mga pagbibigay ng mga antibiotics, yung mga supplementations, yung mga ganyan is for support lang siya para maiwasan natin na tumaas palalo yung mga bacterial infection na pwedeng makapanghina doon sa immune system or doon sa panglaban ng ating pasyente. Ano ang mga simptomas na makikita sa mga aso na may parvovirus? Una-una sa lahat, panghihina, nilalagnat din sila. Kasi ang virus kasi meron tayong tinatawag na incubation period na kung saan yung virus pinapahina niya yung ating pasyente, yung ating alaga hanggang sa ma-reach niya yung point na yung virus mismo is sinisira niya or nagkakaroon ng disturbances doon sa kanyang tiyan. Kaya tatain na siya ng malambot hanggang sa magtatain na siya ng dugo na malansa, tapos hanggang sa magsuka na siya. Ano ang dapat gawin kung nagpakita ng sintomas ng parvo ang alaga? Unang-una sa lahat, yung weakness is sign na may problem doon sa ating alaga. So, kung kinakailangan nating dalhin sa pinakamalapit na veterinary clinic para mabigyan ng mga paunang lunas, yung mga treatment para maiwasan na hindi mag-progress doon sa mga mas komplikadong sintomas, ay mas maganda. Minsan kasi ang nangyayari is inaantay natin yung mga pagtatay ng dugo bago natin dalhin. Ang nangyayari kasi doon is nasa late stage na tayo. So kapag mas maaga ang supplementation or ang pagbibigay ng supportive treatment is baka may possibility na kakayanin ng kanyang katawan. Advice kung paano makaiwas ang ating alaga sa parvo. Una-una sa lahat, pagkapanganak pa lang nila, i-isolate natin hanggat wala pa silang bakuna. And pagdating ng 2 weeks old to 1 month old, pwede na silang purgahin. Tapos, i-vitamins. Sa 1 month, 2 weeks nila is magsisimula na ang bakuna. Yun yung 5-in-1, 6-in-1, 4-in-1 na tinatawag
Then, series yun na every 2 weeks. Pero depende kasi sa scheduling na ibibigay sa inyo ng inyong veterinaryo. Yun, kailangan makompleto yun, yung mga bakuna na yun, para magkaroon. Hindi lang kasi ang pinoproteksyonan natin dito is parvovirus, kundi pinoproteksyonan din natin ang ating sarili sa mga ibang zoonotic or yung mga ibang sakit na pwedeng mai-transfer sa atin. At the same time, sakit na pwedeng mai-transfer sa kapwa nila aso. Thank you, Doc Dan, sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon patungkol sa tamang pag-aalaga ng ating mga pets. O yan ha, mga ka-pet friends ha, kung meron kayong mga iba-ibang topic o mga katanungan na nais ninyong i-discuss namin, mag-leave lang kayo ng message sa aming comment box. Like at i-share ang aming mga video. And most importantly, syempre, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Muli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Ako po ang inyong millennial vet friend na si Doc Dan dito sa The Pet Lifestyle Lifestyle Channel. Channel.